Ganyan ang katulad ng taong naghahangad maglakbay sa maalong karagatan. Isang pirasong kahoy na marupok pakay sa daong ang hiningan niya ng tulong. Pinagpala ang daong na nagligtas sa katwiran. Ang mga ito naman ay hindi kaalinsabay ng tao at hindi rin mananatili magpakailanman. Sapagkat sa hangad niyang magpuri sa hari ay ginamit niya ang kanyang kasanayan upang pagandahin ang larawan ng higit pa kaysa taong inilalarawan. Kahit saan laganap ang patayan, nakawan, panlilinlang, pagbubuyo sa masama, pagtataksil, kaguluhan, pagsisinungaling. Hindi ang kapangyarihan ng kanilang pinanunumpaan ang pagpaparusa sa mga taong masama, kundi sa pilitan lalapatan sila ng parusa marapat sa mga makasalanan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. 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 Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na Espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig, at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat, at lahat ng mga nakikita natin, at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyutika upang ipamahagi sa lahat na may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan.
O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila at sa buong karatig puok at sulok at gitna ng Pilipinas. Ama, patnubayan niyo po ang aming mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, karunungan, at lahat ng mga taong naninira sa kanilang pangalan ay kayo na ang bahala sa mga taong marungis ang kalooban. At ang kanyang mahal na ina na si Ginang Imelda Romualdez Marcos. At ang kanyang dalawang kapatid na si Irene, Amy, at lahat ng mga taong nasa kanyang paligid sa Malacanang. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, karunungan upang sa paglilingkod ng aming mahal na Pangulo, naroroon ng katapatan at pagtatagumpay. Ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng karamdaman na siyang magpapahirap sa tao. Ilayo niyo po sila sa mga sakuna sa kanilang paglalakbay at pagpari-parito Ilocos to Manila. At maghari nawa, Ama, ang kapayapaan, pag-ibig at katarungan. Ama, mahal na mahal po namin kayo. Kayo ang aming Diyos, ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Ako'y mananalangin sa bayang Pilipinas, ang lahat ng mga naninirahan dito, at ang mga taong nasalanta ng baha. Mula sa baha at sa bagyo na si Marina. Bigyan niyo po sila ng kalakasan. Ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng kalamdaman. Ang aking panalangin ay maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Pagtagumpayin niyo nawa ang lahat ng bagay na aking ginagawa, upang ang lahat ng mga taong naninirahan dito sa bayong Pilipinas ay magtamo sila ng kapayapaan. Pasiglahin niyo po sila at bigyan niyo po sila ng masaganang biyaya na nagmumula sa inyo. Ama, maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa karunungan, sa kalakasan, sa kagalingan, at sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayong Pilipinas. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, pangunahan niyo nawa ako ng inyong karunungan. Huwag ang aking kalooban ang masunod, kundi ang kalooban niyo lamang. Aming Amang nasa langit. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay at kung tayo'y sumakabilang buhay. Narito ang kanyang banal na salita, the Bible, ang mabuting balita ng kaligtasan. Buhay, una ngayon at magpakailanman. Ang may pandinig ay makinig. Mga Diyos-Diyos ang kahoy at ang daong ni Noe. Ganyan ang katulad ng taong naghahangad na maglakbay sa maalong karagatan, isang pirasong kahoy na marupok. Pakay sa daong ang hininga niya ng tulong. Ngunit ang iyong kalinga, o Ama, ang tanging umuukit sa daong na iyon, at ikaw ang nagtatakda ng kanyang daraanan. Ikaw rin ang pumapatnubay sa pagtahak niya sa mga alon. Niloob mo na ang lahat ng bagay na likha ng iyong karunungan ay gamitin at pakinabangan.
Kaya naman nagtiwala ang mga tao sa isang pirasong kahoy at lulan ng isang marupok na daong ay sumalungat sa mga alon hanggang sa dumaong sila sa isang ligtas na lugar. Ang daong na iyon ay binalangkas upang pakinabangan at nangyari naman sa kaalaman ng gumawa. Kahit ang walang karanasan ay maaaring pumalaot sapagkat maililigtas mo sila sa anumang panganib. Ganyan ang nangyari noong unang panahon, samantalang nagkakamatay ang isang lahi ng mga higante. Pamamatnubay ay nakatakas ang pag-asa ng daigdig, lulan ng isang daong. Sa gayong paraan, natira sa daigdig ang isang angkan na siyang magpapatuloy sa lipi ng tao. Pinagpala ang daong na nagligtas sa katwiran. Kasuklam-suklam sa Diyos ang masasamang tao at ang kanilang mga kagagawan. Ang hatol ng Diyos ay babaksak din sa mga Diyos-Diyosan sapagkat bagamat mga bagay na likha ng Diyos ang ginamit sa paggawa ng mga larawang iyon. Nang mayari na ay naging kasuklam-suklam na bagay, bitag na ikinakapahamak ng mga kaluluwa ng mga hangad. Ngunit sinumpa ang Diyos ang kahoy na gawa ng tao at sinumpa rin ang mga gumagawa niyon sapagkat inari niyang Diyos ang isang bagay na nasisira na gawa lamang ng kanyang mga kamay. Ang gumagawa at ang ginagawa ay kapwa parurusahan. Ang mga kahalayan sa laman ay nagsimula ng gawin ang mga larawan dinidiyos. Sapol nang lumitaw ang mga ito, sumamana ng sumaba ang pamumuhay ng tao. Ang mga ito naman ay hindi kaalinsabay ng tao at hindi rin mananatili magpakailanman. Isang ama ang minsan labis na nagdadalamhati dahil sa maagang pagpanaw ng kanyang anak. Dahil dito, naisipan niyang gumawa ng larawan ng kanyang anak na namatay. Pagkatapos, sinamba niya itong tulad ng isang Diyos at ang mga lihim na pamamaraan ng pagsamba ay itinuro niya sa kanyang mga nasasakupan. Sa malayong lugar ng kaharian ay may mga nasasakupang nais magparangal sa hari. Ngunit dahil sa kalayuan, ay hindi nila ito magawa na harap ng harapan. Kaya gumagawa sila ng larawan ng hari batay sa kanilang hinangap. At ito ang hinandugan ng papuri at paggalang. Lumitaw ang mga ito dahil sa kapalaluan ng isip ng tao. Kaya naman nakatakda ang mga itong malipol sa loob ng kaunting panahon. Nang lumaon ang ganitong lisyang gawain ay lumaganap at nag-ugat sa kahuli-hulihan, tuluyang ito naging batas. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagsisimula rin sa mga utos ng mga makapangyarihang hari. Ang ambisyon naman ng manlililok na gumagawa ng larawan ng hari ang nagiging dahilan ng paglaganap ng pagsamba sa larawan, kahit sa mga taong hindi nakakilala sa hari. Sapagkat sa hangad niyang magpuri sa hari ay ginagamit niya ang kanyang kasanayan upang pagandahin ang larawan ng higit pa kaysa taong inilalarawan. Kaya ang lahat ng ito ay naging bitag na nakamamatay dala ng pangungulila o ng utos ng isang hari. Gumawa ang mga tao ng larawang kahoy o bato na sa huli ay pinag-uukulan nila ng parangal.
na nanauukol lamang sa iisang Diyos. Ng mga kainan at inuman kasabay ng lasingan at mga nakaririmaring na kalaswaan. Marami naman ang labis na naakit sa kagandahan ng likhang ito ng sining, kaya yaong dati nilang pinararangalan sa kalaunan ay sinamba nilang parang Diyos. Hindi lamang sila nasinsay sa pagkilala sa Diyos, kundi dahil sa kanilang kamangmangang iyan, ay gumawa sila ng maraming karahasan at iba pang kasamaan na ginagawa lamang sa digmaan. Ngunit sa kanilang kamangmangan ay tinawag nilang kapayapaan. Hindi na nila iniingatan ng kalinisan ng pamumuhay at ang buhay may asawa. Pumapatay sila ng tao ng pataksil at kinakanluya ang asawa ng may asawa. Kahit saan laganap ang patayan, nakawan, panlilinlang, pagbubuyo sa masama, pagtataksil, kaguluhan at pagsisinungaling. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na ang pangalay di dapat sambitin man lamang ay siyang punot dulo, dahilan at hantungan ng lahat ng kasamaan. Sapagkat ang mga larawan na dinidiyos nila ay pinagtitiwalaan ay walang buhay. Walang takot silang nanunumpa ng di totoo. Pag nang aapi sa mga walang malay, di pagtanaw ng utang na loob, karumihan budhi, kahalayan labag sa kalikasan, paghihiwalay, pagtataksil sa asawa at pagwawalang hiya. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay lubusan mawawala sa sarili dahil sa sarap ng pagtatalik o ng sasabihin ng kasinungalingan. At sinasabing iyon ay pahayag ng Diyos, namumuhay ng masama at walang atubiling sumisira sa usapan. Ngunit sa pilitan aabutin sila ng parusa sa dalawang dahilan. Una, sapagkat nasinsay sila sa pagkilala sa tunay na Diyos. Nang sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Pangalawa, walang pitagang nilalapastangan nila ang kabanalan nang silang manumpa ng di totoo. Manlinlang lamang nila ang mga tao, hindi ang kapangyarihan ng kanilang pinanunumpaan ang magpaparusa sa mga taong masama, kundi sa pilitan lalapatan sila ng parusang marapat sa mga makasalanan. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay, ngayon at magpakailanman. Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita, upang ang lahat na makakita sa gawain ito ay maligtas. Upang papurihan natin ang ating Amang Siyawi ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos, kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iwika natin sa ating mga labi ang 7 amen at manalangin tayo ng 3 Ama namin bago matulog at paggising ng umaga 4 na Ama namin.
Pag kayo'y nananalangin ng 7 Ama namin sa araw-araw, kailangan may sound. Kailangan bukas ang ating isip, puso at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Kung karamdaman kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit pag kayo'y nananalangin ng 7 Ama namin, sapagkat ang ginagawa ninyo ang nakalulugod sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit, sapagkat iyan ang ipinahayag ng inyong puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyo sa banal na pangalan. Amang Yahweh, Ama ko, iyan ang kanyang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood, i-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan, kakilala, sa ating mother, father, sister, and brother, upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay. Para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik liglig umaapaw pa. Halina kayo mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit, sapagkat siya ang pinagmumula ng lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay, ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay at kung tayo'y sumakabilang buhay. Narito ang kanyang banal na salita, the Bible, ang mabuting balita ng kaligtasan. Buhay, una ngayon at magpakailanman. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y patuloy na maglilingkod at sasamba sa kanyang banal na pangalan. Matatamo natin ang kapayapaan at ang pagpapatawad ng ating Ama, ang siyang kapangyarihan sa bawat isang tao na namumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang kababaang loob ng ating Amang nasa langit, ang ating Diyos, ang siyang pagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan kung tayo'y magiging tapat at magpapakababa tayo sa kanyang harapan. Matatamo natin ang masaganang pagpapala na linisin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Maraming salamat po Ama sa lahat ng nakakita ng bidyong ito.
Kahit saan man kayo naroroon, kahit na kayo ay nasa malayong lupain. Pag nakinig kayo ng gawain ito ay ang pagsamba natin sa Diyos. Naririto na ang lahat ng pagsamba natin sa kanyang banal na pangalan at ang kapahayagan ng kanyang banal na salita ang lilinis sa inyo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at maraming salamat din sa inyong lahat na mga nakakita ng video ito. Sa pangalan ng Ama. Amen. 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 Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.